Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa ating pagsusuri. Sa pagtalakay natin ngayon, hihimayan natin ang ilang talagang, kakaiba at nakakakiliti ng isipan ng mga pahayag. Titingnan natin ang objektibo ang mga sinasabing spiritual at supernatural na karanasan ng isang lalaking nagpakilalang isang astral healer na nagngangalang Narciso Ulalo. Babase tayo mismo sa mga naitalang dokumento, sa kanyang sariling mga isinulat at sa mga kwento ng mga taong naniniwala sa kanya upang maintindihan natin ang pilosopiyang bumubuo sa kanyang mga gawain. So, handa na ba kayong matuto? Tara na! Okay, simulan natin ito sa isang napakalalim na katanungan. Kung may nakapagbabala sa iyo tungkol sa isang paparating na aksidente o sakuna dahil sabihin nating nakita nila ito sa isang pangitain, maniniwala ka ba? At ito ang mas mabigat. Kung naniwala ka, maiiwasan mo ba ang trahedya? Yan ang isa sa mga pinakapangunahing konsepto na iikutan ang mga dokumentong susuriin natin ngayon. Ayon sa isang tala na isunulat mismo ni Narciso noong 2015, ganito ang nangyari. Nakikitulog daw siya noon sa bahay ng isang kaibigan at bigla na lang siyang nakatanggap ng mensahe mula sa Diyos. Sa pangitin na iyon, nakita niyang mababalian ng buto ang kaibigan niya. So kinabukasan, sinubukan niya itong babalaan. Pero ang sagot ng kaibigan niya, "Nars, wag na natin pag-usapan yan kung ano yan." Binaliwala niya ito, di ba? Ayaw makinig. Ngayon, ng gabing iyon, matapos nilang umuwi, nagpunta sa banyo ang kaibigan para mag-shower. Nadulas sa sahig at boom! Eksakto sa nakita sa pangitian, nabalian ito ng buto. Dito itinatakda ni Narciso ang isang napakahalagang patakaran sa kanyang pilosopiya. Ang mga propesiya daw ay siguradong mangyayari kung hindi ka maniniwala sa babala. Pero maaari itong hindi matuloy o mapigilan kung maniniwala ka. Unang bahagi, sino ang astral healer? Alamin natin ang eksaktong kahulugan ng terminong ito. At malinaw na ipinapakita nito ang malaking pagkakaiba ng mga tradisyonal na manggagamot kumpara sa kung paano niya ibinidepina ang isang astral healer. Makikita natin sa source material na hinati ni Narciso sa dalawang klase ng manggagamot. Ang una, yung tinatawag nating ambularyo. Oo, gumagaling din ang mga pasyente nila at nanghuhula rin sila, pero iba-ibang resulta. Pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi. Ang ikalawa, kung saan niya inilalagay ang sarili niya, ay ang astral healer. Dito, gumagaling ang pasyente base sa paniniwala nila na si Jesus ang nagpapagaling at instrumento lang ang healer. Nakakakita rin daw siya ng nakaraan, hinarap at maging ang mga kasalanan ng tao. Pero ang catch, pwede magbago ang resulta o mapigilan ng mga masasamang pangyayari, depende talaga sa paniniwala ng tao. Kaya ang isa sa mga pinakamahalagang punto dito ay ang tawag niya sa kanyang sarili o mas magandang sabihin kung ano ang hindi niya itawag sa sarili niya. Malinaw niyang idinidiin na wala siyang sariling kapangyarihan. Hindi raw siya prophet o propeta at hindi rin messenger o mensahero. Aya sa kanyang dokumento, nang tanungin niya kung ano siya, ang tawag daw sa kanya ay calling. Ibig sabihin, isa lang daw siyang ordinaryong tao na literal na tinatawag lang ng Diyos kapag kinakailangan na may maiparating na mensahe. Ganun kasimple. Basahin natin ang direktang sipi na ito na naka-all caps pa sa kanyang dokumento. Banggamot ka at mangaral. Boses pa lang ang marinig nila sa iyo, ako ang nagpapagaling pero ikaw ang naggagamot. Kita nyo, patuloy niyang inilalayo ang kredito sa kanyang sarili. Sinasabi niya rito na ang Diyos daw mismo ang nagsabi na siya ang nagpapagaling at si Narciso, siya lang ang gumagawa ng pisikal na aksyon ng panggagamot bilang isang instrumento. Ikalawang bahagi, sagot sa mga kritiko. Siyempre, kailangan nating tingnan kung paano siya dumidepensa. Siyempre, alam naman natin na ang mga ganitong klaseng pambihirang pahayag ay talagang aakit ng pagdududa at batikos, di ba? Marami ang tumatawag sa kanya na false prophet o bulaang propeta. Pero may napakatapang na depensa si Narciso rito. Sabi niya sa kanyang isinulat noong 2015, "Kayo ang nangungulikta ng pera sa mga tao para hindi kayo mawalan ng kita dahil pag hindi na magsamba ang mga tao, mamatay ang simbahan at magugutom kayo." Wow, medyo mabigat yon. Binaligtad niya ang akusasyon. Para sa kanya, ang tunay na false prophets daw ay yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos pero nangingolekta ng pera. At natatakot lang daw ang mga ito na mawalan ng pondo. Objektibo nating inilalahad ito at malinaw na isa itong matinding argumento laban sa mga tradisyonal na institusyon na humihingi ng donasyon. Ikatlong bahagi, ang patotoo ni Melodina. Tingnan natin ang kwento ng isang tagasunod bilang isang case study.
Ngayon, para mas magets natin kung paano nagmamanifest ang mga pilosopiyang ito sa totoong buhay, susuriin natin ang testimonya ni Melodina. Sa isang audio transcript, ikinuwento niya ang timeline ng nakalipas na 7 taon niya kasama si Narciso. Nagsimula ang lahat noong lugmok siya sa matinding depresyon dahil nalugi ang negosyo niya. Kumbaga, rock bottom na. Nawalan pa siya ng komunikasyon sa mga anak niya. Tapos, nakilala niya si Narciso. Mula sa depresyon, naranasan niya ang paggaling sa mga pisikal na sakit, muli siyang nakipag-ugnayan sa mga estrangye niyong anak, at ang pinaka-climax nito, ang paglipad niya mismo patungong Australia para makita ng personal si Narciso. Ngayon, ang talagang nakakapukaw ng interes sa bahaging ito ay ang mga partikular na detalye ng mga clairvoyant na pangiti ni Narciso tungkol sa buhay ni Melodina na wala man lang siyang paunang alam. First, nabalag si Melodina dahil sa paulit-ulit na panaginip kung saan nakita niya ang dating asawa na nakalutang sa maruming brown na tubig. Nang ipaliwanag ito ni Narciso, sinabi niyang ibig sabihin daw nun ay si Lahes o bakla ang asawa niya. At alam niyo ba, umamin nga raw yung asawa kalaunan. Second, nang tanungin siya ni Narciso kung may anak siyang lalaki, sabi ni Melodina puro babae ang anak niya. Pero iginiit ni Narciso yung nakita niya. Yun pala, isa sa mga anak niya ay transgender man o tomboy. At third, nakita daw ni Narciso sa pangitin na noong 6 o 7 years old si Melodina, nagtago ito sa ilalim ng bahay para takasan ng raid ng militar. Kinumpirma ito ni Melodina na totoo na nga. Sobrang espesipiko ng mga ito, di ba? Kaya daw tuluyan nang nawala ang mga pagdududa niya. Maliban sa mga pangitaing iyon tungkol sa nakaraan niya, ibinahagi rin ni Melodina ang tungkol sa kanyang pisikal na sakit. Nagkaroon daw siya ng hepatitis na nalaman lang niya pagdating niya sa Amerika. Ayon sa kanyang testimonya, ang tanging payo lang ni Narciso sa kanya sa panggagamot ay uminom lang ng buko juice. Yes, panatilihin lang daw ang pag-inom ng buko juice. At ayon kay Melodina, matapos itong sundin, nagpatest siya ulit at tuluyan na siyang na-clear o gumaling mula sa hepatitis pagdating ng taglagas o fall ng taong iyon. Ika-4 na bahagi, ang paniniwalang walang kapalit. Ano ba ang teolohiya sa likod nito? Ang mga kwentong ito ng pagpapagaling ay direktang nakakabit sa isa pang core na filosofiya ni Narciso tungkol sa mismong kalikasan ng pananampalataya. Sabi niya sa isang tala noong Disyembre 2016, "Isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit. Ang punto niya rito ay ang konsepto ng pananampalatayang hindi transaksyonal. Ibig sabihin, hindi ka dapat maniwala lang sa Diyos dahil may hinihingi kang pabor o kondisyon. Ang tunay na paniniwala ay hindi dapat nakadepende sa kung anong personal na kahilingan ang matutupad sa para sa iyo." Ika-5 bahagi, paggagamot na walang bayad. Paano ito isinasabuhay sa realidad? At nakita talaga ni Melodina kung paano isinasabuhay ni Narciso ang pilosopiyang ito ng hindi transaksyonal na pananampalataya. Ang sukdulan ng kanyang paglalakbay ay nangsadyain niya mismo si Narciso sa Australia. Dito napatunayan niyang hindi talaga naniningil si Narciso. Bakit? Kasi nadatnan niya ang astral healer na nakatira lang sa isang napakaliit na kwarto na punong-puno ng gamit, walang karangyaan. Sinabi mismo ni Narciso sa audio clip na hindi niya kayang atimang humingi ng pera kapalit ng tulong niya dahil hindi niya gagamitin ang salita ng Diyos para lang kumita. Para kay Melodina, ang napakasimpleng pamumuhay na ito ang nagpatunay na ang intensyon at kakayahan ni Narciso ay tunay at ibinibigay ng libre para sa lahat ng nangangailangan. Well, ang dami nating nahimay ngayon, di ba? Mula sa pag-iwas sa sakuna dahil sa pangitiin hanggang sa pagpapagaling at sa pananampalatayang walang hinihinging kapalit. Malinaw na inilatag ng mga dokumento ang isang malalim na ugnayan sa pagitan ng manggagamot na nagsasabing instrumento lamang siya at ng pasyenteng may purong paniniwala. Pero bago tayo magtapos, iniiwan ko kayo sa isang huling katanungan na mapag-iisipan. Base sa mga konseptong inihain natin mula sa source material, nakasalalay mga ba ang isang himala sa taglay na kapangyarihan ng manggagamot o palagi ba itong nakaugat sa lalim at purong paniniwala ng taong ginagamot? Kayo, anong sa tingin nyo? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating malalim na pagtalakay sa araw na ito. Muli, hanggang sa susunod na pagtuklas.